Kung gusto mong matutong mag-trade ng crypto, ang video na to ay para sa'yo. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng account, paano mag-set up ng security, paano mag-deposit using P2P trading, and kung paano mag-trade using spot trading. And as a beginner, ito yung mga bagay na dapat natin matutunan para makapagsimula na tayong mag-trade. So tara, simulan na natin. So if wala ka pang account, click mo lang yung link na nasa description. And after mo maklik yung link, ay mapupunta ka sa homepage ng OKX. And then dito make sure na nakaselect tong exchange. And then click natin tong sign up. Then dito naman lagay natin yung country natin. Then click natin tong checkbox. Then click next. Then click confirm. And then dito lagay lang natin ang email address natin. And then referral code if meron. And since nakagawa na ako ng account, so hindi ko na mapapakita sa inyo yung step-by-step process. Pero sobrang dali lang naman mag-create ng account dito sa OKX. Follow nyo lang yung steps. Kaya dito lang yung dapat natin tandaan kapag gagawa tayo ng account. Dapat yung mga information na ibibigay natin and requirements na ibibigay natin ay talagang galing sa atin. Para hindi tayo magka-problema, especially kapag magdi-deposit tayo using P2P trading. And yung mode of payment na gagamitin natin is GCash. Dapat kasi yung owner ng OKX account and GCash account ay iisa. After natin mag-create ng account, hover lang dito sa profile icon and then click security. So dito naman ang unang security na isi-set up natin is itong passkey. So make sure na may nakaset up na tayo na passkey kahit isa lang. Next is the authenticator app. So basahin lang natin itong guide kung paano siya i-set up. Last is itong anti-phishing code. So kailangan natin ito siyang i-set up para ma-verify natin na legit yung mga emails na dumadating sa atin galing kay OKX. So after natin ma-set up yung security, pwede na tayo mag-deposit. So hover lang dito sa buy crypto and then click P2P trading. So bago tayo mag-proceed, kailangan ko muna i-explain sa inyo yung proseso. So para makabili tayo ng kahit anong cryptocurrency na gusto natin, kailangan muna natin i-convert yung pera natin into a cryptocurrency na available dito sa P2P trading. So make sure na nakaselect tong buy. And then under ng buy, click lang natin tong drop down arrow. So dito makikita natin na meron lang tayong apat na options: USDT, USDC, BTC, and ETH. And I suggest na yung crypto na bibili natin is itong USDT kasi it's a stable coin and yung price niya is naka-base sa US dollar and marami siyang trading pairs. So click lang natin to. Next is the amount na ibibili natin ng USDT. So lagay lang natin dito. Next is the mode of payment. So click lang natin itong drop down arrow. And then search lang natin ang GCash. Then click lang natin. And last is itong filter icon. So click lang natin to. And then make sure na nakaselect itong verified merchants only. So ngayon pwede na tayong mamili ng seller na gusto natin. Pero usually yung sa top ang may pinakamagandang offer. So click lang natin itong buy. And then dito napaka-importante na basahin natin itong trading terms. Kasi dito nakalagay ang mga rules ni seller. And I just want to remind you na no third party account. So dapat yung GCash na gagamitin natin ay talagang nakapangalan sa atin. So after natin basahin ang trading terms, lagay lang natin dito yung amount. And dito sa baba, makikita natin yung USDT na marireceive natin. And make sure na GCash yung nakaset as mode of payment. So click lang natin to, then select GCash. Then click buy USDT. Then click confirm. Then basahin lang natin to, then click OK. So dito sa taas, as you can see, meron tayong timer. So dapat masend natin yung payment within 15 minutes. And then dito sa gitna, makikita natin yung amount na dapat natin isend kay seller. And then dito naman sa baba, makikita natin ang GCash number and GCash name ni seller. And bago natin isend yung payment, wag natin i-close ang OKX website. Kasi i-click pa natin tong I have paid and isi-send pa natin yung receipt. So open na natin ang GCash app. Then click send. Select express send. Then dito lagay lang natin ang GCash number ni seller. Then yung amount. Turn off lang natin to protect. Then click next. Dito naman check lang natin ang GCash number and GCash name ni seller. And after natin i-check, click lang natin itong checkbox. Then click send. Then enter lang natin ang OTP.
So after natin ma-send, save lang natin itong receipt. Then balik na tayo dito sa OKX. Then click lang natin itong I have paid. Then attach lang natin dito yung receipt. Then click lang natin itong confirm payment. So after natin ma-send yung receipt, wag natin i-cancel yung order natin. So yun, dumating na yung order natin. So dito naman pwede kang mag-rate ng experience mo. And pwede mo din i-click tong cancel. Then click lang natin to view my assets. So andito na sa funding yung USDT na binili natin. And bago tayo makapag-trade, kailangan muna natin i-transfer from funding to trading. So click lang natin itong transfer. Then dito sa asset, make sure na nakaselect ang USDT. And then set natin yung from funding, then yung to trading. And then click lang natin itong max para ma-transfer natin lahat. Then click transfer. So yun, na-transfer na. Click lang muna natin itong funding para ma-check natin if na-transfer na ba talaga. So yun, wala na. So punta na tayo dito sa trading. Dito naman kung nagtataka kayo kung bakit naging 108 yung total USDT ko. Meron kasi akong balance sa USDT. Pero kung titignan natin dito sa recent transactions, ito yung USDT na tinransfer natin. And since na-transfer na natin sa trading yung USDT natin, pwede na tayong mag-trade. So punta lang tayo dito sa trade and then select spot. So nakikita nyo ngayon ay ang market ng BTC. So ito yung chart niya. So dito tayo nagti-technical analysis. Pero since for beginner yung tutorial natin, focus lang muna tayo sa pag-execute ng trade. Next is the order book. So dito natin makikita yung mga sellers, itong kulay red, and mga buyers naman, itong kulay green. And itong sa gitna, ito yung tinatawag na current market price. And then next is the trade. So dito natin ini-execute yung mga buy and sell order natin. And para mabili na natin yung cryptocurrency na gusto natin, punta lang tayo dito sa left side. And then click lang natin itong drop down arrow. And then dito search lang natin yung cryptocurrency na gusto natin. And yung gusto kong bilhin is XRP. So search ko lang dito yung XRP. And then dito naman, focus lang tayo dito sa spot. As you can see, meron lang tayong dalawang options. XRP USDT and XRP USDC. Pero since USDT yung binili natin kanina, dapat yung pipiliin natin is XRP USDT. So click lang natin to. So ito na yung market ng XRP. So punta lang tayo dito sa trade. And then make sure nakaselect ang buy. And then dito naman sa baba, maraming klase ng order na pwede natin pagpilian. May limit order, may market order, and may TPSL. And under ng TPSL, marami pang ibang options. Pero yung gagamitin natin is market order. So click lang natin to. And kapag market order yung gagamitin natin, ang mangyayari kung ano yung current market price, iyon na yung value ng crypto na bibilihin natin. So dito sa baba, lagay lang natin yung USDT na ibibili natin ng XRP. Then click lang natin ang buy XRP. Then click confirm. So yun, order place na. Punta lang tayo dito sa baba. And then click lang itong order history. So as you can see, ito na yung XRP na binili natin. And then filled na yung order status niya. And if gusto mo makita yung cryptocurrency na nabili mo, punta lang tayo dito sa taas. And then hover over dito sa assets. And then click my assets. So as you can see, andito na yung XRP na binili natin. Let's say tumaas yung value ng XRP and then gusto mo na siyang ibenta, punta lang ulit tayo dito sa trade and then select spot and then search lang natin ulit yung XRP and then select XRP USDT pair, then punta lang tayo dito sa trade and then select sell and then market order pa yung gagamitin natin and then set lang natin sa 100% yung amount. And then click sell XRP. Click confirm. So in order place na. Punta lang ulit tayo dito sa baba. And then click order history. So ito na yung XRP na binenta natin. And then filled na yung order status niya. So if nakatulong tong video natin ngayon, huwag kalimutan na mag-like, subscribe, and ring mo na rin yung bell para updated ka sa mga bagong videos natin. And see you in the next one. Bye!